sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Biyernes at 12 ng Disyembre, 12-12. Jerry Baha, Ate Mavs, 12-12. Engineer Tony Nanggel, tanghali na. Sa ulo ng ating ACS Balita, crime rate sa Pilipinas patuloy sa pagbaba ayon sa PNP. Bicameral meeting para sa panukalang 6.7 trillion national budget muling ipinagpaliban. Zaldico ay dineklara ng pogante ng Sandigan Bayan. Mga opisyal at kawani ng gobyerno binawalang magsulisit o tumanggap ng regalo sa kanilang Christmas party. Bucor tinablang hiling na extension ni Alice Go sa quarantine area ng correctional. At 2 pasahero nagbabag sa departure area ng NAIA, parehong naiwan ng kanilang flight. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Jerry ba? Tina, asan ka na? Ako lang pala mag-isa. Ito po si Anthony Taberna. At ito ang... Kasama ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na bumababa ang mga krimen sa bansa ngayong taon matapos maitala sa 12.86% ang crime rate nitong Nobyembre 2025. Ayon sa PNP, nasa 2,600 na krimen ang kanilang naitala sa buong buwan ng Nobyembre, mas mababa kaysa sa 3,000 na naiulat noong Oktubre. Nakitaan ng pinakamalaking pagbaba ang mga kaso ng rape, sumunod ang physical injury, murder, theft at carnapping. Bukod dito ay nabawasan din anya ang mga napaulat na cybercrime. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na hindi sila nagpapakampante at patuloy na paiigtingin ang presensya ng pulisya para matiyak ang seguridad ng publiko. Alas 6:07 ng umaga, inilunsad ng MMDA ang paggamit ng ClearBot, isang solar-powered artificial intelligence robot na kayang maghakot ng basura sa mga daluyan ng tubig sa Kamaynilaan. Idinemo ang paggamit ng ClearBot sa San Juan River na isa sa mga prioridad ng DPWH na malinis mula sa heavy siltation. Wala ba tayong picture nun o kaya ay video, Miss Ara? Ibinida rin ng MMDA at LGU na zero emission ang ClearBot na 100% electric, solar-powered at may capability sa waste tracking gamit ang artificial intelligence. Yan, dapat nakikita natin yan. So, asan yung ClearBot yan? Ito ba yon?
Ito na ba yan na itong parang hagdan? Galing, So may AI, matalino to. Artificial nga lang. Ayan, dyan po yun, Clearbot. Nauna nang sinimula ng LGU ang pagbakla sa ilang kabahayan sa San Juan River bilang bahagi ng Oplan kontrabaha ng national government. Tingnan mo na, mukhang technology pa ang lulutas sa problema natin sa basura, Tama. Ayos yan, bata. Palakpakan. Alas 6:08 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Naudlot ng isang araw ang pagsisimula ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 National Budget na nakatakda sana ngayong Biyernes, December 12. Sa halip, inanunsyo ni Senate President Tito Soto na inilipat ang schedule nito bukas, December 13. Ito ay para pagbigyan ng hirit ng mga technical staff ng Kamara at Senado na mapag-aralan o maripasok ang maigi ang mga detalye ng magkaibang bersyon ng budget bago ang pinal na negosasyon. Aminado rin si Soto na mas komplikado ngayon ang pagsusuri sa mga dokumento kesa noon dahil ang mga entry sa pondo ngayon ay disaggregated at may kasamang teknikal na paglalarawan bawat proyekto. Tiwala naman si Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, na makatutulong sa mga senador at congressman ang pagbibigay pa ng sapat na oras para maayos na mapag-isa ang kanilang mga bersyon tungo sa detalyado, transparent at naaayon sa layunin ng dalawang kapulungan na 2026 National Budget. Alas 6:10 ng umaga, Diyos marahin aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Tiniyak ng Kamara na nananatili silang committed na buksan ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget. Ito'y makaraang pagtibayin ng mababang kapulungan ang House Concurrent Resolution No. 8 na sumusuporta sa pagla-live stream sa nalalapit na BICAM hearing sa General Appropriations Bill. Matatandaang binuksan noon ni dating Speaker Martin Romualdez ang usapin hinggil sa posibleng pagsasapubliko ng BICAM at kalaunay pinagtibay ito nang pumalit sa kanya na si Speaker Bogie D. Samantala, gaya ng nabanggit kanina ay bukas na po mag-uumpisa ang BICAM deliberation. 6:11 ng umaga, idineklara ng Sandigan Bayan bilang pugante si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at 3 pang opisyal ng SunWest Incorporated dahil sa hindi nila pagharap sa mga kaso. Kaugnay ito ng graft at malversation case sa maanomalyang 289 million pesos na road dike project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Anti-Graft Court, malinaw umano na iniiwasan ni Co ang batas matapos niyang hindi sundin ang utos ng Kamara na umuwi sa loob ng 10 araw. Hindi rin umano tumugon sa mga sabpina at bigong magsumite ng counter-affidavit sa ombudsman si Congressman Co. Nabatid na pinagbigyan ng korte ang mosyon ng prosekusyon na ipakansila ng sa DFA ang mga pasaporte ni Nako at kapwa nito akusado na sina Aderma Angeli Alcazar, Chairperson at Presidente ng SunWest, Cesar Benaventura, Tresurero ng SunWest, at Noel Cao, Board Member. ACS Balita. Alas 6:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel, 6:12 in the morning. Handa ang pamahalaan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa Portugal o anumang bansa upang matunton ang nagbitiw na mambabatas at puganteng si Zaldi Co. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, maaari silang makipag-ugnayan sa bansang nag-issue ng pasaporte para kay Co. Ngunit mas magiging madalian niya kung naglabas ng red notice ang Interpol sa gitna ng paghahanap kay Co na kabilang sa mga politikong iniugnay sa flood control mess. Magugunitang naglabas na ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Co. Kanselado na rin ang kanyang Philippine passport, ngunit sinasabing hawak niya ang isang Portuguese passport. Huwag kayong magkakamali ng pronunciation na paring Ray. Hindi Portuguese, Portuguese.
6:13. Oy, yung mga mahilig magiinom dyan, lalo yung mga taga-gobyerno, makinig. Bawal mag-inuman sa mga opisina ng gobyerno. Bawal tumanggap ng regalo. Napakarami naman bawal. Bawal magsulisit. At bawal manghingi ng kahit anumang regalo o pang-raffle mula sa mga kliyente ng gobyerno ngayong holiday season. Bawal pala yun? Di nga. Ito ang paalala ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno ngayong kaliwat kanan na ang mga piging. Sa panayam ng radyo natin at ng DZRH, pinaalala rin ni Ronquillo na pondo ng taong bayan na ginagamit sa mga selebrasyon gaya ng Christmas party, kaya dapat lang na gawing simple ang pagdiriwang nito at hindi magarbo. Nakasaad din anya sa Code of Conduct na kailangan isole ang anumang regalo o pang-raffle basta't mula sa mga kliyente ng pamahalaan. Isusuoli talaga kasi ang pagbabawal, yung pagtanggap Tatlo yung bawal, pagtanggap ng regalo, pangungutang at saka pagsulisit. So iba yung act of solicitation, yun yung nanghihingi, di ba? Bawal na yun. Kung bawal magsulisit, bawal ka rin tumanggap. Basta galing sa kliyente, hindi pwede. Ano ba yan, Attorney Ronquillo? Bagong patakaran ba yan? Attorney, bagong patakaran po ba yan? Mukha na mga kayo ng good time lang. Tinan nyo, napakaigpit Napakaigpit, tinan nyo. Bawal tumanggap ng regalo. Bawal magsulisit. Bawal manghingi ng pang-raffle. Bawal pala yun. Pambihirang pati. So, eto pinakamatindi, paring Ray. Bawal mag-inuman. Baka po, kung ang parusa dito sa mga to kulong, baka walang matira dyan. Alas 6:15 na ng umaga, nag-request si dating Bamban Mayor Alice Go at dalawang iba pa na ma-extend pa ng 55 araw ang kanilang pananatili sa quarantine area ng Correctional Institute for Women sa halip na 5 araw lang. Sa liham na may petsang December 5, hiniling ni Guo at kapwa akusado na sina Jamie Lynn Cruz at Rachel John Carion na huwag muna silang ilipat sa regular dormitory dahil sa nararanasang emotional at mental stress. Giit nila, kailangan nila ng sapat na oras upang makapag-adjust at makapag-reflect bago ihalo sa general inmate population. Gayunman, hindi pinagbigyan ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na ang hiling ng tatlo at agad inutusan si Correctional Superintendent Marjorie Ann Sanidad na ilipat na ang tatlo ng piitan sa Reception Diagnostic Center. Ito ay para maisailalim sila sa mandatory orientation, diagnostic at classification na alinsunod sa tamang proseso. Paliwanag ni Katapang, hindi na kailangan pa na magtagal sa quarantine sina Guo dahil sapat na ang 60 araw na reception diagnostic process upang malaman kung talaga nga bang nakararanas ng mental at emotional stress ang tatlo. Sa ilalim niya ng prosesong ito, tutulungan ang mga bagong inmate na mabilis na maka-adapt sa kanilang bagong buhay sa loob ng correctional. Paring Ray, ano yung pelikula sa Netflix na puro mga babae? Yung mga matatapang na mga babae? Ano ba title nun na Don Carlos at Ara? Kayo, mahilig kayo sa Netflix. Nagmamaang-maangan pa kayo Yung, basta kulay. May kulay. Basta may kulay ang pangalan. Ang title. Talagang mahirap makulong. Sa totoo lang, mahirap makulong. Nanonood ka pa lang, sasabihin mo, ayoko makulong. Kaya kung ayaw mong makulong, huwag kang gagawa ng krimen. Huwag kang gagawa ng masama. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga yung pagpapakulong sa isang taong nagkasala, hindi lang po yan parusa, kundi isang uri din ng rehabilitation, o para mapagbago ang isang tao. Kaya lang, ano man ang itawag mo diyan, parusa man o rehabilitation, napakahirap talagang makulong.
Yun yung makulong ka sa, halimbawa sa Amerika, yung mga napapanood natin sa Japan o sa iba pang mga bansa, pag nakakulong, parang maayos makakulong dun At tapos, ang sarap pa ng pagkain. Ano? Ang sarap pa ng pagkain. Pero dito sa Pilipinas, isusumpa mo ang makulong. Alam niyo yung iba-ibang klase ng kulungan dito sa Pilipinas? Una, kapag ikaw ay nahuli ng pulis, ikukulong ka dun sa detention cell, dun sa police station. Dun pa lang lalo na kung marami kang kapwa border dun, ay nako. Isusumpa mo yung pagkagawa mo ng kasalanan kung meron ka mang kasalanan. Pangalawa, kung ikaw naman ay nililitis na, halimbawa nasa husgado na yung kaso mo, ikaw ay isasalya sa city jail. Ano? Yung pasilidad na pinapatakbo ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Yun, mas maraming border yon. Halimbawa, naalala ko nung araw, yung ikino-cover ko, Yuel, itong Quezon City Jail, male dormitory, dito sa may Station 10, ay nako, pag nakita mo yung mga nakabilanggo dyan, sasabihin mo, hindi talaga ako gagawa ng krimen, ayokong makulong doon. Yung amoy pa lang Sa Pasay City Jail, mga kababayan, nako, ewan ko, sana nagbago na. Pagka pupunta ka ng Pasay City Jail dati, at least nung araw na ako yung nagko-cover dyan, malayo pa, maaamoy mo na yung panghe. Sa panghe pa lang, isusumpa mo na ang kulungan. Lalo na yung katakot-takot na sakit ng katawan mo kapag ikaw nagulpi ng kapwa mo preso, tapos yung siksikan kayo, magkakapigsa ka. Lahat ng klase, di ba? Hindi ka makatulog, malamok. Siyempre, yung paliguan nyo, lahat. At ang pinakahuli, yung pagkain. Ang pagkain po dyan ay tatasahan ka sa pagkain But of course, maraming kumikita sa pagkain dyan. Sa catering. Sa catering sa jail, nako. Itutuloy ko na ng konti yung kwento ko. Pagkatapos mo namang masintensyahan, ikaw ay isasalya na sa pasilidad na pinapatakbo ng Bureau of Corrections. Dito po sa Metro Manila, ang tawag po sa pasilidad, bilibid. Kaya nga ang sabi nila, pag nabilibid ka, meron pong iba-ibang klase yan. Meron pong minimum security, may medium security, at maximum security. Overcrowded po ang mga bilangguan natin. Imbis na pang 10,000 lang ang populasyon, umaabot po minsan ng 30,000 ang nakakulong diyan po sa Bureau of Corrections Facilities, diyan po sa Bilibid. Grabe. Talagang sasabihin mo talaga, magpapakabait na po ako. Yun po para sa mga preso na walang connect. Preso na walang connect. Kasi may preso na may connect. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ano naman kung may connect? Ano naman kung may connect? Alam nyo na. Pag may connect, may kubol yun. May kubol na, may aircon pa. May aircon pa, Tapos, hindi lang yun. Sana hindi na nangyayari ngayon, Tapos, lahat pa ng mga produktong nasa labas, pwede mo ipapasok sa loob. May spa ka pa. May nagmamasahe pa sa'yo. Tapos, may tennis court ka pa. Nakapagte-tennis ka. Anak ng baka, talaga naman, hanggang sa bilangguan, may special treatment. Kaya meron pong tinatawag na Mayor de Mayores Pagka ikaw ay Mayor de Mayores, nako, siyempre, bosyo ka no? Marami kang maiutos. Anyway, napag-usapan lang natin kasi na-imagine ko to si Alice Go, no? Si Alice Go, ito tingnan nyo po, siyempre, ang buhay niya dati, nung siya po ay simpleng negosyante o kaya nagpopogo o kaya mayor, ibang-iba dun sa sitwasyon po niya ngayon. Diba? Tingnan niyo po, yun lang pong
kasuotan eh, 'di ba? Siyempre, sino ba hindi madidepress dun sa 180 degrees ika nga na kabaligtaran ng sitwasyon mo mula nung nakaraan. Napakahirap pong mag-adjust talaga diyan. Tapos ikaw ibubuli pa ng mga datihang preso diyan. Naku, nanang ko po. Kaya pagka tayo ay nag-iisip gumawa ng krimen, sabi nga, huminga ka muna ng mga 1,000 beses bago mo ituloy yung paggawa ng krimen. Sapagkat sabi nga po, hindi pa naman naiimbento yung salitang nasa una ang pagsisisi. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kahit masarap pa ngayon yan, pero bandang dulo, magsisisi ka. Yun kung maayos ang sistema ng hustisya. Sabi siguro nila Bryce Hernandez, ako pa. Mi pa, yun lang. Susunod, Tito Boy. Nako, sino kaya dalawang uto na to? Ba't naman sila, ano ba to? Magkasama ba sila? Magkakilala ba sila? Pareho sila ng flight Parehong pupunta daw ng Amerika Nagpambuno, nagbabag sa NAIA Terminal 1. Sino ba tong mga ito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi Ahya, Ate Marge Santiago, Lakyam Japsihon, 6:24 ng umaga. Makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Kumbachero? Ikaw talaga, inimanan mo ka. Pero ayos lang, kumbachero. Iwanan mo na ako. Okay lang yan. Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, malupit at madikit na dumitmantsa. Kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ikakasal ka nga ba? Dinig ko'y kakasal ka. Unang isip mo, ito ang wakas ng ating usapan. Ngayong may bago ng laman ang buhay, puso't isip mo. Baby, kung mahal ka niyang talaga, sigit pakasal ka, sigit pagpatuloy. Nakiputas na lamang. Hey, congratulations sa mabuhay ang bagong kasal. Hindi, mamaya pa pala. Mamaya pa. Pambihira. Parang nadali mo ako dyan, kumbachero. Saan ba yan? Nasa New York ka ba? Napakaganda talaga sa start spreading the news. Congratulations sa kumbachero. Tinaw na, gwapong-gwapo. Maagang gumising. Parang magdo-2x2 lang. Ayan. At kami ay maligayang-maligaya sa iyong pagpasok sa mundo ng katahimikan. Mundo ng kapayapaan. Ayan. Di ba tayo naman di ba, Yuel, yan naman ang pangarap ng mga, lalo na ng mga kababaihan. Ang makatagpo ka ng isang makisig, gwapo, matalino, at siyempre, maaasahan, malambing, sweet. Yan pong mga dinidescribe ko sa inyo na yan, ay ako.
Hindi, biro lang. Sweet dahil may diabetes. Si Jerry Baha po yan. Kaya napakaswerte mo, Ate Mav, sa Arrive dahil ikaw ay nakatagpo ng isang Jerry Baha sa buhay mo. Ito naman ay isang, hindi pa tapos yung ACS balita natin ha. Hindi pa tapos pero isiningit lang natin to sapagkat ng ACS naman ay parte na ng magandang kasaysayan ito pong mag-iisang dibdib na sina Jerry Baha at Mavel Arrive. Ayan. Mamaya po yan, kung wala po kayong gagawin, ay kinukumbida po kayo ng ang couple sa kanila po ang pag-iisang dibdib. Ito po ay bandang alas 4 ng hapon. Ano? Alas 4 pa lang ng hapon ay bubuksan na po ang telon para po sa cocktails at siyempre lahat po ng klase ng pagkain ay pwede nyo pong kainin sa kanya-kanyang bahay. Sa kanya-kanyang bahay, kumain po kayo sa kanya-kanyang bahay. Sabihin nyo, ang pagkain ito ay para po sa ikakasal na siya Jerry Baha at Mabel Arribe. Yan. So lahat ng titibagin nyo ngayon, halimbawa meron kayong year-end party, ito para kay Jerry Baha to. Itong subo ko na to kay Jerry Baha to. Ito para kay Mabel Arribe to. So mamaya po, alas 4 pa lang, magpakasawa po kayo sa kakainin nyo, sa bahay po ninyo, sa opisina. Yan po ialay natin sa bagong kasal. Congratulations sa kumbachero, Jerry B. and Mabel Arribe. Mamaya magbibigay pa po kami ng detalye sa mga gusto namang umattend ng seremonya. Yung mga gustong maiyak, di ba? Pagkakasalan, nakakaiyak eh. Isip-isipin mo paano hindi ka maiiyak? Susumpa ka. At ang pagsumpa mo, hindi lang doon sa mapapangasawa mo. Yung pagsumpa mo, sa harap ng Panginoon, sa harap ng Panginoon, at siyempre, sa harap ng iyong mga saksi, mga piling saksi. Ano ba yung isa sa mga Ikaw, paring Ray, alam na alam mo to. Di ba? Ito yung isa sa pinaka-importanting palasumpaan dyan eh. Yung bang ikaw ay aking iibigin, tayo ay magsasama sa hirap at sa ginhawa. Di ba? Hindi lang sa ginhawa, sa hirap at sa ginhawa. Sa kaligayahan o sa kalungkutan. Di ba? Paano kayo hindi maiiyak doon? Sa kalusugan o sa karamdaman. At tayo ay magsasama hanggang papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Di ba? Paano ka hindi maiiyak doon? Ginagapos mo yung sarili mo sa pamamagitan ng tali ng kautusan, ibig sabihin ng salita ng Panginoon, ibinibigkis kayo, nagiging isa na lang kayo. Di ba? Kasi wala ka nang kawala doon. Wala ka nang kawala doon. Kaya talagang yung mga nagpapakasal, dapat hindi yung bigla-biglang desisyon. Hindi po bigla-biglang desisyon yan. Kisses, naririnig mo ba to? Ara, Tina, dapat makinig kayo dito. Ang pagpapakasal dapat talaga para, kung ikaw ay iaalay mo man ng sarili mo, iaalay mo sa lalaking talagang ikaw ay mahal na mahal. Gagawin ang lahat para sa iyo. Mas mamahalin ka kaysa sa sarili niya. Yun ang tunay na deserving sa iyo. Ayan. Kaya sabi nga ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na pag ikay nainitan, iluluwa mo. Di ba? Hindi ganon. Kaya dapat yung mga nagpapakasal, ang dami pong ikinakasal na naghihiwalay. Bakit? Sapagkat hindi pinaghanda ang mabuti yung kasal. Hindi yung seremonya lang kundi yung buhay may asawa. Sabi nga pagka ikay nagpakasal, ay hindi lamang yung magagandang bagay doon sa pinakasalan mo ang iyong tatanggapin. Pati hindi mabubuting bagay sa kanya tatanggapin mo. Di ba? Ganun yon. Kaya ako nagkurbata para mapayuhan ko kayo Talaga namang hindi. Nakita nyo ba ako nagkukurbata dito sa DZRH? Hindi, ngayon lang. Nagkurbata ako ngayon para masabi ko sa inyo to, lalo yung mga kadalagahan dyan, yung mga dalaga dyan, wag yung napugian. Tina, makinig ka. Wag yung napugian ka lang sa isang lalaki, gusto mo nang mapakasalan. Hindi yun ang sukatan. Kailangan sukatin mong mabuti ang damdamin niya para sa iyo. Sapagkat kailangan,
kung di man pantayan, mas lamang siya kaysa sa iyong pagmamahal. Di ba? Whew! Sarap talaga ikasal. Wala na ba tayong round 2 dyan? Parang, round 2 yan, round 2. Oy, mani pa! Ikakasal ka nga ba? Dinig ko'y kakasal ka. Unang isip mo, ito ang wakas ng ating usapan. Ngayong may bago ng laman ang buhay, puso't isip mo. Baby, kung mahal ka niyan talaga, sigit pakasal ka, sigit pagpatuloy mo na. Manakip butas na lamang ako. At sa pamagitan po ng awiting yan, kami po ay nagpapaalam na sa isang napakagandang palatuntunan na, ano bang palatuntunan ito? Magpayo nga kayo mula kay Dr. Loverboy. Yeah. Na tinatawag ding ACS Balita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita ang ating pong word for the day. Today, word of the day ay wedding. Yan, nakamadali yan. Wedding. At sa ating mga kababayan dyan po sa El Puente Bello Subdivision, Barangay San Antonio, Parañaque, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo sapagkat kami po ay namimigay ng Pride detergent. At siyempre may kasamang pera, may kasama pang Noche Buena at iba pa. Andiyan na po ang tall, dark and handsome na si Sherwin Alfaro. Sandali po lamang, oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalong Tang, Lakyam, Samchit Hun, 6:37 ng umaga. Umalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sa Lunes na, December 15, ang huling hearing ng Independent Commission for Infrastructure para ngayong taon, kaugnay ng maanomalyang flood control project sa bansa. Sa huling pagdinig, muling pinaharap si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na inakusahang kasabwat sa budget insertion ng ahensya. Pero wala pang kumpirmasyon kung sisipot ito. Sinabi ni ICI Executive Director Brian Osaka, posibleng si Cabral na ang huling resource person na kanilang ipatatawag bago ang Christmas break ng komisyon habang hinihintay na lamang nila ang hudyat ni Congressman Sandro Marcos para isa publiko ang naging testimonya nito sa komisyon kamakailan. Kaugnay ng investigasyon, malapit na ring wakasan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito sa flood control scandal para bigyan daan ang mga kasong nakahain na sa korte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maglalabas na ang panel ng ulat at magre-rekomenda ng mga kasong isasampa dahil masasaklaw na sila ng sub-judice rule kapag nagsimula na ang paglilitis sa Sandigan Bayan at lower court. Isyu ng bayan. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2.
Hi, hi. Take a little walk to the Maganda morning. go across the track. Magandang umaga, bayan, bayan. Do as you Ito po si Anthony Taberna. crack. West Nagpapapogi na si Jerry Baha. border fire. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Past the stack. Totoo pong Friday na, December 12, 2025. Comes a toll. Sana po ay ayos na ayos lang kayo dyan. Black cold. Grabe po talaga ang traffic ngayon. Huwag na po kayo nabibigla. Yung iba kasi para bagang, ba't ba napaka-traffic? Hindi. Kabisado na natin yan pag tinatawag pong holiday rush. Wind. Talaga namang wala kang masulingan, ano? Ang totoo nun, pati yung Skyway, ay yung Skyway mismo, okay lang eh. Ang problema, pagka malapit ka na doon o papunta ka na sa exit mo, doon po naiipon. Halimbawa po yung Quezon Avenue exit kung northbound, ay grabe, haba po ng pila. Haba pila ng sasakyan. Siyempre, toll gate po yan. Kaya po mabagal dahil yung Quezon Avenue mismo ay punong-puno. But hidden. Hindi ko alam kung ano pwedeng gawin dyan, ano? Merong isang binabanggit ang isang magaling na inhinyero at urban planner, lumilingon sa pangalang Popoy Taruk. Engineer pala si Popoy Taruk. You some. Baka daw pwede kasing hindi naman po ito masamang pag-isipan. Baka pwedeng maghanap ng isang exit bago yung Quezon Avenue. Limbawa, di ba, may kwampo yan, may akyatan dyan, yung Araneta Yung Araneta, tapos, E. Rodriguez. Bago mag-E. Rodriguez, baka pwedeng may makita doon na bababaan. Halimbawa, bababa siya doon sa bandang Arlington. Ano? Yung kalalampas ng Aurora Boulevard. Hindi ko alam kung paano yun Engineer Popoy Tarok eh. Pero kapag ka meron nga namang bababaan doon, pagka may bababaan doon sa area na yon, hindi ka takot-takot ang bababa sa Quezon Avenue. Oh, nagbukas na po sila ngayon ng isa pang exit doon sa may Sergeant Rivera ba yun? Sergeant Rivera, yung pagkalampas mo ng Quezon Avenue. Pero kung din marami ding sasakyan eh. So talagang sa volume na sasakyan, baka kailangang mag-isipan na isa pang exit dyan. Kung po pwede, I'm sure napakalaking gastos po niyan. Yung iniisip mo, Engineer Popoy Tarok, ang importante lang po dyan ay meron pong iba pang bababaan. Pero yun po mismong Skyway, mga kababayan, napakalaking tulong sa ating pong mga kababayang naghahanap ng mas mabilis na daan. Bayad, oo. Mas maganda kung halimbawa pupunta ka ng NLEX, nako, ang bilis ng biyahe mo. Kailangan lang talaga dyan, mga kababayan, at least magkasya muna tayo sa kung ano ang meron ngayon. Yung Quezon Avenue exit po na yan, baka pwedeng hilahin talaga, sobrang tindi ng paghila dun sa baba. Kayo nasubukan nyo no isang gabi, di ba? Grabe po ang traffic. But again, hindi po naman tayo nagtataka dyan dahil ngayon po ay maraming pera, mga Pilipino. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kausapin na natin kagad ang pinakamayaman nating kaibigan, si MMDA Chairman Don Artes. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Katanying, magandang umaga. Pakilinaw lang, sa pangalan lang po tayo mayaman. Katanying, baka marami ang ginaldo sa inyo. Muna kayo ninong. Lifestyle check na naman ako ngayon. mo. Opo. Ayos naman. Pagkakasi Don. Parang ako, Don Antonio po ako. Antonio. Opo. Okay, Chairman, ang dami niyo pong mga inilulunsad na mga iba-ibang mga programa para po maibsan ng traffic. Pero siguro,
para lang meron tayong ideya, yung ating mga kababayan nakikinig, gaano po ba karami, sa EDSA lang muna, ha? Gaano po ba karami ang dumadaan sa EDSA before, say November, versus ngayon na holiday rush na? Noong pong November ay mas konti. Nasa 400, less than 400 pa nga ang dumadaan sa EDSA. Ito pong 2 Mondays ago, dahil Monday po, holiday, nagpabilang po kami ulit. Umabot na po ng 434,000, which is medyo record-breaking na for us. Ganun? Parang ngayon pong taon, ito ang pinakamataas na bilang po na itala namin. At we expect po another 5 to 10% increase within the week. And hanggang next week, kasi especially this weekend po, marami po siguradong mamimili tayo mga kababayan dahil lumalabas na po yung mga bonuses, 13th month. So, we expect po talaga na magkakaroon na increase pa sa volume po ng vehicle hindi lang sa EDSA, sa buong Kamaynilaan. Ang peak po ay next week, ganun ba? Opo, kasi yung payday weekend po, next week, yan po ay inaasahan namin. Monday, payday po eh. Halos napapasabay na po dyan lahat ng mga bonuses na inilalabas ng both private and public sector po. Yes. So, yan po yung time na mamimili po talaga yung ating po mga kababayan. Oo. So EDSA pa lang pinag-uusapan natin. At saka yung EDSA, ang kaibahan ng EDSA before at EDSA ngayon ay meron pong may-ari na nung busway. No? Opo. Oo eh. Pero I can say for certain, and that's factual, malaki po ang naitulong ng bus carousel. Lalong-lalo na po sa ating mga commuters na hindi po na aabala sa traffic dahil dire-diretso po sila. Ang sabi nga po namin noong tinayo yung bus carousel, kami po ay tumulong sa DOTR. Kung hindi na natin maipagalaw yung mga sasakyan, lalong-lalo na sa EDSA, pagalawin po natin yung tao. Yun. So, ito pong mga buses na ito, nagkikarry po ng 50 plus na pasahero bawat isa. Imagine niyo po yung hindi naaabala na dire-diretso. And kalimitan po dito, sa mga commuters na ito ay mga ordinaryong manggagawa Yes. na hindi kayang bumili ng sasakyan. Na mabigyan naman po natin sila ng konting convenience sa kanila pong pagbiyahe. Meron po kayong data sa number of passengers na tumatangkilik daily sa EDSA Carousel? We have to get that from the OTR. Opo. Hindi ba total ganun na nga nangyari dito sa busway? Walang obstruction, tuloy-tuloy, parang practically may oras po yan. Hindi po ba dapat ay nabawasan na yung mga private vehicles na nag-EDSA at sa halip ay ginagamit na lang o tinatangkilik na lang ang EDSA busway? Wala ba kayong nakitang study man lang o research na nagsasabi na dati nagkokotse ako, ngayon nagbabus carousel na lang ako? Well, marami naman po ang sa akin palagay na nagsishift na rin sa pampublikong transportasyon. It's just that kulang pa rin po Katonying, may mga instances pa rin po na nagkakaroon ng pila. Although mabilis naman po yung nakakasakay din. Dinidispatch naman po yan ng DOTR at minomonitor. So, nakakadispatch sila ng mga buses, additional buses, kung kailangan. Pero tingin ko po may kakulangan pa rin. Nagkakaroon pa rin po ng pagpila, siksikan, sometimes, lalong-lalo na sa MRT. So, kailangan po talaga na dagdagan pa yung mga bumibiyahing buses. Although, siyempre po may may choking point. Kasi kung sobra naman po dami, hahaba naman po yung pila ng mga buses sa mga stasyon. So, kailangan pong balansehin. Ang problem po, parami pa rin po ng parami ang sasakyan dito sa Kamaynilaan. Imagine mo, 2 years ago, 3.2 million lang vehicles ang average a day. Ngayon po, nasa 3.6 na tayo. Grabe, no?
Opo, na That- nagsisiksikan po sa maliliit nating mga Parang kalsada. Kaya po, that's almost 10% increase, ano? opo, more than 10%. More than I think 10%. Uh, Opo, kasi kung 3.2 times 10%, di 320 lang yun. 320. Di 3. Opo, ay nasa 3.6. so 400,000 ang nadagdag na Nadagdag po. Opo. More than, tama Opo. kayo, more than 10%. Hindi, yung saka may report to si Secretary Banoy Lopez ng DOTR na dagdagan din ang bilang ng mga tumatangkilik sa MRT3. Parang may record breaking condition, ano na rin po. na number of passengers. Ibig po sabihin yan, dumadami po ang tao, dumadami po ang sasakyan. Yun naman po ang ating infrastruktura ay hindi pa natatapos tulad po ng mga MRT7, Yeah. yung connection po ng MRT hanggang Caloocan, yung mga ganun po, yung mga common stations, yung Yes. subway, yung ating pong train system, North and South Rail. So, yun naman po pag natapos ay malaking Ginhaba. gandahan at kaginawahan sa atin po. Yung pong kagabi lang, gusto ko lang i-appreciate yung EDSA. No? Nagulat ako kasi meron po akong pinuntahang meeting sa BGC kagabi. Yung isang kasama ko nag-skyway. Nag-skyway. Nauna po siya umalis sa akin. Ako po nag-EDSA. Papunta po kami pareho ng Quezon City. Mas nauna pa ako nakarating sa Quezon City kaysa sa kanya. Kasi yung Opo, EDSA, gumagalaw yung well, hindi mabilis pero gumagalaw, tuloy-tuloy lang. Sabi ko, okay na ako dito Actually, ang vehicles naman po, especially sa EDSA, exception lang naman po yung nangyari sa Marcos Highway. Normally, gumagalaw naman po. At we try to manage it po. Ang nagiging problema namin sa EDSA, number one, kasi kung titingnan nyo, dire-diretso lang siya dapat Opo. Wala naman halos intersections dyan. Wala na. Opo, may mga choke points lang, like yung mga, may tendency po kasi ating mga kababayan na magsiksikan sa taas, ayaw dumaan sa side road dahil may stoplight. Yes. So, nagsishift ng lanes. At saka po yung aksidente. Like po, last Friday, ay nakapagtala po kami ng 43 accidents within the span of 4 hours between 5 p.m. to 9 p.m. Malaki po ang epekto niyan sa traffic. Ilang aksidente? Po, Ilang aksidente pa? 43 po. 43? Yung mga nagbanggaan. Opo, 43. Sa 4 na oras lang po. Ito yung pong 4 na oras na yan, between 5 p.m. to 9 p.m. Yan po talaga yung peak ng traffic. Ano pong anong cause na accident? Sumisingit, ganon, singit-singit. Nagsisingitan po siguro. Meron naman ng lane di ba? May lane na kung if you will just stay on your lane tapos tiyaga lang, chill lang, di sana wala tayong abala pare-pareho, no? Well, minsan po talaga, lalo po kung traffic, natetempt po yung ating mga kababayan. Pag gumalaw yung nasa kanan, lilipat. Tapos po, pag gumalaw naman yung nasa kaliwa, babalik. Hanggang sa minsan, hindi po magbibigayan. Yan po yung nagiging cost ng sagian. So, kami po ay nakikiusap din na sana po magkaroon pa rin po tayo ng disiplina. As much as possible, magstay na lang po sa lane at gagalaw naman po lahat yan. Opo. Meron kayong ano pong response ng mga mall sa inyong appeal tungkol sa mga sale na yan? Well, unang-una po, taon-taon na po natin ginagawa yan for the last 5 years, I think, na pinakikiusapan po natin yung mga malls na kung pwede po ay walang mall-wide sale. Kasi nga po, talagang nakikita namin at sa amin pong pag-aaral, pag mayroong mall-wide sale, nagdudulot po talaga ng pagbigat ng daloy ng traffic. Pero yun nga po ang lilinawin ko, hindi po namin pinagbabawal yung sale per se, on a per store basis. Yes. Kaya makakakita pa rin naman po kayo ng mga sales sa mga tindahan. So hindi naman po namin dinideprive yung ating mga kababayan na makabili ng mas mura ng kanilang pangangailangan. Ang sinasabi lang po namin,
Dahil nga po, I think nag-agree naman po yung mga malls na pag may mall-wide sale, nagdudulot po talaga ng sobrang bigat ang daloy ng traffic. Na hindi rin po nakakatulong sa kanila kasi pag may traffic din po at nag-stand still, hindi na po makapunta yung mga mamimili sa kanilang mga tindahan, sa kanilang mga malls. So nag-agree po yan for the last 5 years ginagawa po namin. Kasi nasabi ko po bagong pakiusap namin, yung mga malls outside our jurisdiction tulad po sa Marcos Highway, may mga malls po dyan na along Marcos Highway pero hindi na po NCR. Hindi ba pwedeng expand na yung inyong jurisdiction? Tama na po. Hirap na po. Huwag nyo na kung dagdagan ng mga namin. Also, nag-usap po kami ng pamunuan ng Rizal, tsaka ng Antipolo. Ilang araw na po kami magka-text ni Mayor John at nag-agree po kami ng mutual cooperation para po wag na po maulit yung nangyari sa noong nakaraang Sabado. In fact, may mga ginagawa na po kaming adjustment dahil sa U-turn slot na nasa Antipolo side na po. Na ipaliwanag naman kahapon namin na ina-adjust namin, ilalayo po namin yung U-turn slot sa mga kanto para po yung transition mas mahaba, hindi po maging abrupt yung paglipat ng lanes. At ginagawa na po namin back-to-back para po isang abala lang po ba yung U-turn slot sa both sides. Ganun po, nag-adjust po kami. And mayroon na po kaming pipirmang MOA soon na in case po na sobrang traffic, we can enter their jurisdiction and assist doon po sa pagmamando po ng traffic para coordinated po kami natin. Yung pong NCAP, kumusta ba yung NCAP implementation natin, Chairman? Well, sa akin po palagay maganda naman. Meron kami 200 plus na flag or na capture pero ang approval or yung validation rate namin nasa kalahati lang kasi nga lenient po kami sa manual review. Talaga pong yung mga konting infractions ini-invalidate po namin yon. So, tingin ko naman po nagkaroon po ng pagdidisiplina doon po sa ating mga kababayan sa kanilang pagmamaneho. Yes. Kasi dati po noong walang NCAP, yung naiitala namin baka halos 1 buwan lang, 2 buwan lang po yung violations. Yung naitala namin, nagsimula po tayo, I think May, po ng mga 6-7 buwan, ay mas mababa po yung naitala namin ng mga violations as compared before na wala pong NCAP. Opo. Okay, 2 items na lang ha. Nabanggit ko po kanina, ang ganda-ganda ng Skyway, kaya lang pagdating po sa exit, especially dito po sa Quezon Avenue, talaga namang sasabihin mo, hindi yata sulit yung bayad ko sa Skyway. Nagkaka-traffic say 2 kilometers, 3 kilometers papunta po sa exit. Ano ba pwede nating gawin dyan? Mukhang laging ang choke point dun sa baba mismo ng Quezon Avenue. Yes po. Ang sinasuggest namin before dyan, sa totoo lang po, and to be honest with you, meron po kasing mga exits po dyan na hindi po nasunod yung po original na plano. Hindi ko po alam kung nagtipid sa right of way yung ating po mga concessionaires. Na kasi po medyo abrupt din po yung transition dyan from Skyway papunta po doon sa main road. Dapat po hindi kasi gano'n. Dapat pagbaba nyo, dahan-dahan po yung pag-merge nung galing sa taas papunta doon sa upgrade. Ang nangyayari po kasi pagbaba, kailangan na kaagad makisama doon sa mga nasa baba na minsan puno na rin po Di po ba? So talagang magiging usad pagong yung nasa galing sa taas. So siguro po kailangan pag-aralan ito ng DOTR, kasama kami at yung mga concessionaires na baka naman po pwedeng ibalik yung mga dating plano na
may right of way pa, yung transition mas mahaba para po hindi po magkaroon ng imbudo. Doon po Yun po kasi ang nangyayari dyan. So ganun pala ang original plan nun. How about putting up additional exit yung bago mag-E. Rodriguez? Pwede rin po yan, mga additional exits. Siyempre po, pag may additional exits po kasi, mahahati-hati po yung mga sasakyan. Imbis na 300 at a time ang bumababa, kung may additional to, magiging 100 na lang po na magiging maluag po yan. Kaso ang problema po niya, siyempre, may cost po May yan cost sa po ating yan. concession. Lalong-lalo na po sa right of way. Oo, kasi yun ang madugo no? madugo po yan at mahirap din po na kumuha yung proseso po ng pagkuha ng right of way yung nagiging problema po yan. Opo. Last na lang po, phone-in question mula po kay Boss Joe, may parako namin dito. Should we revisit the hybrid car number coding exemption policy as it reduces Hindi the pa number naman po. coding effectiveness? Opo, go ahead po. Sa akin po, hindi pa po kailangan. Hindi pa naman po sila ganon karami or para maapektuhan yung volume po ng traffic. So, I don't think it's necessary at this time po. Yes, sir. Chairman, maraming salamat po. Tuloy po ba yung Metro Manila Film Festival? Opo, tuloy na tuloy po. Starting December. Alam niyo na, alam na this, ha? Alam na this. Ha? Opo, alam na po. Papadala ko po. ilang pelikula po tayo ngayon, Chairman? 8 pelikula po tayo ngayon, Latonin, at Apo. talaga pong nagaganda. So, sana po tangkilikin po natin yung mga pelikulang Pilipino. Yes, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang morning. Magandang umaga. Opo, si Chairman Romando Don Artes ng MMDA. Ano yun? Meron ka masasabihin? Ticket. Ticket? Ako bahala sa ticket mo, Yuel. At sabi nga ni Eric Dastas, may busway na, may bike lane pa. Makitid talaga, EDSA. Ang tingin ko dyan, yung pinag-uusapan namin ni Jerry, na sabi nga ni Secretary Banoy Lopez ay makakatulong, yung elevated walkway. Pag nagkaroon po ng elevated walkway sa EDSA, ay nako, nai-imagine ko, una, magkakaroon ng economic activity sa taas dahil may mga tindahan. Pangalawa, yung mga tao, maiengganyo nating maglakad. Tingin ko mula Quezon Avenue hanggang Baclaran, pag naglakad ka tapos may mga hangin naman yan Normally may mga lugar masisingitan mo, may aircon pa, mabubugahan ka pa. Okay maglakad Lalo kung may bubong naman tapos marami kayo naglalakad, ang saya pagka ganun ewan ko lang, pagka hindi nabawasan ng marami ang mga gumagamit ng mga sasakyan na nagdadaan sa EDSA, kapag ka mas marami na po yung iba pang pwedeng gamitin ng ating mga kababayan. Well, anyway, naisip lang po at least may mga naiisip po ang ating mga kababayan at ang gobyerno para po pagtulong-tulungan natin ang problema sa traffic. Sabi nga, pag umuunlad ng isang lugar, traffic! Grabe! Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, Kuya Rico G, magandang morning. At magandang anniversary ba ng kasal nila, Ate Marge? Let's Marvin Gaye and get Kasal nitong sina James and Diane Santiago. Happy 11th wedding anniversary. 11th wedding anniversary. At sana daw po ay maging maligaya kayo. At maligayang pakikinig din kay Kuya Tirso Peralta at kay Doktora Cynthia Bustamante. Grabe tong balita na to sa Iloilo, no? Narinig nyo na po ba to? Magagalit ka talaga Mga opisyal ng barangay, pinagtiwalaan ng gobyerno na magpamahagi ng AIX. Anak ng baka, talagang mabubusit ke. Ang ibibigay sa mga biktima ng kalamidad o siyempre mga nangangailangan nating kababayan, supposedly ay 10,000.
10,000. Alam niyo kung magkano binigay ng mga taga-barangay? 1,000 lang. Yung iba binigyan ng 2,000. Ang ninenok nitong mga taga-barangay na to, dyan po sa taga-barangay lang ba? Basta sa Iloilo City, ang ninenok 8,000 hanggang 9,000 pesos per beneficiary. Hindi ba? Grabe talaga. Alam mo, wala ka nang masulingan dito sa bayan natin, no? Ang gagandang mga proyekto kung tutuusin, pakikinabangan, biktima na sila biktima na ng krisis. Tapos bibiktimahin mo uli. Ano ba mangyayari sa... Kaya yung may mga kababayan tayo na gusto na sukuan nitong Pilipinas Mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas na antas sa pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at opisyal, ay nako, hihimatayin ka na lang. Ano ba? May pag-asa pa ba? Meron pa ba? Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, panukalang batas laban sa political dynasty. Inihain ni na Speaker Bogie D at Congressman Sandro Marcos. NBI hinalughog ang condo unit ng puganteng si Saldico sa Taguig. Agcor Chief itinangging may conflict of interest sa construction firm ng kanyang pamilya. 14 na barangay officials na nangupit ng ayuda inireklamo ng DSWD sa Ombudsman. 5,000 hanggang 15,000 piso multa ipapataw sa mga TNVS na nagkansila ng booking ayon sa LTFRB. At mga kawani ng ICI susweldo na bago magpasko. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Kumbatsero. Sa pangalan po ni Kumbatserong Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye, inihain ni na House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 6771 na layong matuldukan ang political dynasty sa bansa. Kasunod ito ng inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kabilang ang anti-political dynasty sa mga priority bills ng kanyang administrasyon. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal na maupo sa anumang posisyong pampamahalaan ng asawa, kapatid, anak, magulang at iba pang kamag-anak hanggang 4th degree o civil degree ng sinumang kasalukuyang halal na opisyal. Nirefer na ang panukala sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms para sa pagtalakay. Inalughog ng NBI ang condominium unit ni dating Ako Bicol Party List Representative si Azaldico sa Bonifacio Global City, Taguig. Sa bisa ng search warrant, puwersahang binuksan ng NBI ang mga vault sa unit at kumpiskahin ang mga kas at dokumentong maaaring magsilbing ebidensya sa investigasyon sa money budget insertions at flood control mess.
Sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari, maghahanda sila ng post-operation report kabilang ang inventory sheet ng lahat ng mga nakuhang kagamitan o impormasyon sa ikinasang operasyon. Natatandaang idineklara ng pugante ng Sandigan Bayan Siko at iniutos na rin ng DFA, Department of Foreign Affairs, ang pagkansila sa kanyang pasaporte. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyon na i-consolidate ang graft at malversation case laban kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico at iba pang opisyal ng DPWH at SunWest Construction. Sinabi ng korte na ang pagbuo ng isang consolidated case mula sa dalawang magkahiwalay na reklamo ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa proseso ng hustisya. Paliwanag pa ng korte, kahit may magkaparehong partido at ebidensya ang dalawang kaso, may magkakaibang issue at burden of proof na kailangang harapin sa bawat hearing, partikular sa usapin ng piyansa. Patong-patong na kasong administratibo ang inihain ng DSWD sa Ombudsman laban sa 14 na barangay officials mula sa Haro, Iloilo. Kaugnay ito sa reklamo ng mga residente na kinupitan ng mga opisyal ng kanilang mga ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa halip na 10,000 ay 2,000 lang ang natanggap ng ilang AICS beneficiary dahil nasa 8 hanggang 9,000 ang ibinulsa ng mga naturang barangay official. Higit ng kalihim 7 taon na itong nangyayari sa lalawigan simula pa ng COVID-19 pandemic, ngunit maliit pa lang umano ang ibinubulsa ng mga ito noon kumpara sa higit kalahati ng halaga ngayon. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin, and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pagmumultahin na ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS driver na nagkakancel ng booking ng mga pasahero. Sa direktibang inilabas ng LTFRB, mahigpit nang ipagbabawal ang hindi makatwirang pagkansila ng booking na natanggap at na-confirm na ng rider. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, may tuturing na violation ng pagcancel ng booking ng mga pasahero kung walang malinaw na dahilan, lalo na kung ito'y para lamang makaiwas sa maikling biyahe na nangangahulugang mas mababang bayad. Ang mga TNVS driver na basta nilang magkakansila ng booking ay may kaukulang parusa na multang 5,000 to 15,000, vehicle impoundment at maaari ring kansilahin ang kanilang prangkisa. Samantala, mismong si LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang humiling sa Insurance Commission na panatilihin ang dating sistema na pansiguro sa mga pasahero ng pampublikong sasakyan sa ilalim ng Passenger Personal Accident Insurance o PPAI. Sa 4 na pahinang liham ni Vigor kay IC Commissioner Reynaldo Regalado, may petsang December 4, ang pagkakaroon ng 2 management company na mga ngasiwa ng PPAI ay naglalayong maproteksyonan ang mga pasahero at magkaroon ng standard at maayos na benepisyo ang mga ito sakaling magkaroon ng aksidente. Binigyan din pa ni Attorney Mendoza sa kanyang liham sa IC ang pagkakaroon ng 2 kumpanya ng para sa PPAI ay matitiyak din ang proteksyon ng sistema laban sa anumang katiwalian. Pag-iral ng bukas o transparent na sistema na tutukoy sa mga plaka, operators, enforcers at iba pang paraan ng magpapadali sa pagkubra ng benepisyo ng mga pasahero. Nauna nang nabunyag na binigyan ng accreditation ng IC ang PAMI, SCCI at isa pang consortium na magiging management company ng PPAI kahit 2 kumpanya lamang ang nakatugon sa itinakdang deadline ng ahensya. Binigyan ng IC ng 60 araw ang na-deadline ng mga insurance consortium para magsumite ng lahat ng mga dokumento 5 taon bago mag-expire
ang hawak nilang accreditation. Pumatak na sa November 30 ang deadline, subalit December 1 na nang nakapagsumite ng ang isang consortium, kaya questionable ang inisyu ng IC na accreditation para rito. Ayon pa kay Vigor, ang pagkakaroon ng 3 kumpanya para sa PPAI ay magpapahina sa kapasidad ng mga ito na matiyak ang proteksyon ng mga pasahero na itinakda ng batas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. May nanalo na! Oy, Sherwin, binabayaran kita. Baka akala mo hindi kita binabayaran. Hindi mo nililista, ha? Malapit na kita isumbong kay Tulpo, eh. Kay Erwin Tulpo kita isusumbong. Oy, may nanalo na sa barangay San Antonio, Parañaque. Sa El Puentebello Subdivision. Naroon ang Tall, Dark and Handsome Sherwin. Go, go, go! Atri, dahil birthday tuloy, dahil kasal ngayon ni Jerry, kakantahan muna natin siya ng awiting pangkasal. Sige. Tan tan tanan, tan tan tanan. Masyado malungkot, yung masaya, yung mas masaya. Tan tan tanan, tan tan tanan, Ayan. tan tan tanan, tan tanan, tan tanan. Wala akong alam na ano kanto pangkasal, pero ang yung bukod sa kakasal. Yung pinatutugtog natin kanina, sabi ng ibang nagko-comment, oy, hindi ba kanta ni Haji Alejandro na yan, na panakip butas, sama ng loob nung hindi napakasalan niya. Oo, kaya wala kami makitang pangkasal, eh. Hindi dapat mga, ikaw ang lahat sa akin. Yun. Sa may kapal. Yun, ang ganda lang alam ko. Pero ang swerte, bukod sa bagong kasal mamaya na si Ka Jerry at si Mabel Aribe, eto, ang swerte ngayong umaga, aattend to na Christmas party mamaya. May party to mamaya. Kaya yung handa nyo doon sa Christmas party, handa rin niya nila Jerry at Mabel mamaya. Ayan. Yes, thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Kasi ako po yung napili. Hindi ko po ini-expect na malengke lang po ko sa palengke namin. Nakasalubong ko lang po sila. Hindi ko po talaga ini-expect. Kaya maraming salamat po agad. Hindi ko po alam kung ano po yung darating na blessing sa akin. Pero ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Wala nga palang blessing. Alis ka na dyan. Biro lang. Sayang may korbata mo. Ang ganda-ganda pa naman. Dilaw na dilaw. Tama naman, ha? Ayos ba? Poging-pogi po. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Ateng, ano uli pangalan mo, Ateng? Riza Dumalagan po. Kita mo naman. Dumalaga. Opo. Dalaga, Ate Riza. Ayun. Ano ang word of the day natin ngayon? Ang word of the day po ay wedding po. Ayun! Congratulations! Nanalo ka na kagad ng mini component. DZRH mini component. Ayan, natanong mo At syempre may kasama pa yun na DZRH t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na DZRH Noche Buena at Medyo Noche Basket. Ayan, Ang pinakabago, ang pinakamalaki, pinakapula Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom, Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Magiging Koreana ka na. Maraming salamat po, Kuya Anthony. Salamat, Ate Riza. Salamat po sa DZRH. At syempre 1,000 piso. Yan, para sa iya. Thank you po. Yay! Thank you po. Maraming salamat po para sa Christmas party po ng anak ko ito. Ngayon po. Maraming salamat po. Parang Merry Christmas po. Parang naiiyak ka pa, Riza. Oo nga po eh. Kasi hindi ko po talaga ini-expect. Ako po yung mananalo. Alam mo naman si Kuya Sherwin natin na ang laging gusto niyan maging masaya ka. Ayun. Thank you po. Opo, maraming salamat. Matagal ka na bang sumusubaybay sa DZRH? Opo, sumusubaybay po talaga ako kasi gusto ko pong malaman yung mga nangyayari ngayon dito sa sa Pilipinas. Gusto ko pong ma-update. Yung bang batang yan yan ba anak mo?
Opo, anak ko po. Ano pangalan nito si Ganda? Bernice po. Hi, Bernice. Hello po. Hello po. Ilang taon ka na, Bernice? Thank you po. Ilang taon ka na doon? 7 po. Anong grade mo na? Grade 2 po. Grade 2? Matalino ka ba sa school? Matalino ka daw ba? Opo. Aba, ano favorite subject mo? Ano favorite subject mo? Recess. Recess, yes! Kung sinabi mong mata, tanungin kita eh. Ano daw favorite subject mo? Ano daw favorite? Math po. Math? Magaling sa math? Magaling sa math. O, sige. Opo. Tapos, sagutin mo to ha. May premyo ka sa akin. Pag tama sagot mo, 5 times 5. 5, 6, 5. 5 times 5. 25. O, tama si Risa. Tama si Risa. sayang yung premyo. Sayang. Ang laki pa naman ng premyo. Ano? 15. Ayun! Hey! Ayun! Babawasan ko yung premyo. 100 sana. 50 na lang ang premyo mo. 50 lang. 50 pesos na lang. Sherwin, bigyan mo 50 pesos yan. 50 pesos! Bigyan mo 50 pesos yan dahil mali yung sagot niya. Maraming salamat. Katuwaan Maraming salamat lang natin, po. Risa. Ayan, mag-aral ka mabuti, Bernice, ha? Thank you. Ayan. Timon, nalungkot na tuloy. Oh. Iniisip nyo pa rin, ba't 15? Ba't ba ika-15 yung naisagot ko? Mamaya, pag-isipan nyo, kabisaduhin mo yung multiplication table, ha? Okay, maraming salamat, Sherwin. Thank you. Okay, maraming salamat. At syempre sa mga nais 1,000 pesos na tumutok sa Deezer H. Baka na susunod nating winner sa Deezer H, Pasko Panalo Promo Hours number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Baka naman nabigla ko yung bata, Yuel, ano? Kasi grade 2 pa lang pala siya, ano? Eh kung sa bagay, mayabang ako eh. Hindi pa ako nag-aaral, kabisado ko na yung multiplication table eh. Di ba? Baka naman pang grade 6 yung tanong na 5 times 5. Oras po natin, 7:32 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Oras po natin, Achi, Ahya. Mr. Jalamtang Chityam Samgohun. 7:35 ng umaga. Isa pong malaking balita ngayon ang sinusubaybayan natin. Inaakusahan po ang kumpanya ni PAGCOR Chairman Altenco ng pagkopo ng bilyong pisong kontrata sa DPWH mula nang maupo sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Sa ulat po ng Rappler ay sinasabi na may potential conflict of interest daw po itong si Chairman Altenco. Kaya kausapin na kagad natin the man of the hour, Chairman Altenco. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Ay, magandang umaga sa iyo, Katunying. Gayon din sa iyong mga nakikinig na mga sumusunod sa inyong programa. Yes, sir. Pakiklaro nga po, ito pong Nation Star Development Corporation. Ang sabi po dito ng ulat ng Rappler ay nakakuha ng mahigit 7 billion peso project sa DPWH sa loob lamang ng 3 taon, Chairman. Una po, Katunying, gusto kong ipaliwanag sa iyo, gayon din sa mga nakikinig sa iyong programa. Ako po ay wala nang kinalaman sa Nation Star Development Corporation, no? Nakapag-divest po ako dyan, 100% and fully divested, noong po ako yung ma-appoint na chairman at CEO ng Philippine Amusement Gaming Corporation. Apo? At ito pong divestment ay naganap noong 2022 pa.
At yan po dati po, marami naman nakakalam. Ako po dating nagpapatakbo ng Nation Star. Bago po ako ma-appoint sa gobyerno, nasa negosyo po, isa po sa mga negosyong aking pinapatakbo sa construction business. Opo. Pero nung ako po ay nanombrahan, nung na-appoint, kaagad po namang nag-divest ako ng 100% Opo. sa Nation Star Development Corporation. Chairman, meron bakit po kinailangan kayong mag-divest considering na ang inyong posisyon ay sa gaming, sa PAGCOR po at hindi naman sa DPWH? Opo, kasi po ang payo po ng aking mga abogado noon ay meron po kasing mga hanap buhay sa gobyerno ang Nation Star Development Corporation. Kaya minarapat na lang, hindi naman po required, tama kayo. Minarapat na lang na para wala na nga pong maging problema in the future dahil sabi ko nga construction company yan na naghahanap buhay sa pribado at sa gobyerno. So para wala na lang pong issue ay nag-fully divest po ako. Sino na po ang namamahala ngayon ng kumpanya, Chairman? Ang namamahala po ay mga professional civil engineers. Kaya hindi naman po yung aking panganay na anak na lalaki. Siya po ang namamahala dahil yung divestment ko po ay papunta po sa kanila. Opo. Tama po ba yung report that the Nation Star Development Corporation was established about 30 years ago na po at kayo po ang nagtatag nito? Actually po 2015, officially 2015 ng 2015. Opo. Nung yun po ay malipat sa akin. Meron po akong kasosyo dati mga nagretiro na, so fully po na pag-aari na po namin ay noong 2015 po. Pero prior to that ay parang shareholder. Prior to that po, nasa construction po ako since 2007 okay. po. Opo. Okay. Ang siguro po para lang din maintindihan ng ating mga kababayan kasi bilang kayo po ang tagapangulo ng PAGCOR, did you in any way directly or indirectly influence any government agency and DPWH for that matter para po makakuha ng kontrata ang Nation Star sa gobyerno? Ay maliwanag po na hindi ko kailanman ininfluensyahan ng DPWH or anuman ahensya ng gobyerno tungkol sa mga kontrata ng DPWH. Bukod po kasi sa DPWH may mga kontrata ito sa pribadong sektor at sa marami pong mga LGU din ang nagkaroon ng kontrata ang Nation Star. At gusto ko lang pong liwanagin klinaro po ito, chinek ko rin nga dun sa Nation Star Records, pinacheck ko kahapon, yung pong tinutukoy sa Rappler na halos parang 5 billion daw na kontrata sa DPWH sa Davao. Yun po hindi nyo ma-influensyan yun. Una, ADB funded po yun. So, ang bidding process po niyan medyo masikip pagka ADB. ADB po. Pangalawa po, hindi po Nation Star ang nanalo or napagbigyan ng kontrata, kundi po consortium. Kung saan, 3 pong kumpanya kami. Kasama po ang Nation Star, nandun po ang AIM Builders at nandyan po ang China Road. So, hindi ko po alam. Baka hindi lang na-check na maigi ng Raptor po in-award sa Nation Star yun. It was awarded to the consortium. And the Nation Star is about 30% member po ng consortium. Grupo po kami. Grupo po yung Nation Star. So, hindi po pwedeng i-attribute naman na yung lahat ng 5 billion
sa Nation Star napunta. Kaya pala ang total na binabasa namin dito ay more than 7 billion dahil Opo, inangkas doon sa Nation Star yung buong project sa Davao. Correct. Totoo po yun, Katunying. At maliwanag naman po ang record. Tsaka sabi ko nga po sa inyo ay sa aking pagsisiyasat din, ay ADB funded po yun. At pag ADB funded po, maliwanag naman yun, ang napaka-stringent ng mga bidding rules and regulations at pagpapatunay lang na may kwalifikasyon. Dahil ang Nation Star po ay isang AAA na kumpanya. Hindi po naman ito bagong tinatag lamang, kundi isang AAA rated construction company po. Opo. Na naghahanap po ay hindi lang sa gobyerno, sa pribadong sektor po ay marami rin itong mga kontrata. Opo. At saka siguro pwede rin i-check kung anong klaseng anong kayarian nung mga proyekto nung consortium, anong Nation Star. Salamat doon sa pagliliwanag, Katunying. Pero ganun din, napaka ganda po ng track record ng Nation Star, lalong-lalo na po sa mga buildings. Dahil doon po talaga namang specialty natin, naging specialty po ng Nation Star, yung papaayos ng mga building, lalong-lalo na po yung mga lumang building. At yan ay retrofit, pinapaganda muli. Yan po ang isa sa mga core competence at strength ng Nation Star. Yung mga vertical construction, ano? Yes, Katunying. Wala ba kayong wala bang flood control tong Nation Star? Wala po kahit isa. Yun po pwede pong ipacheck ng lahat. At public record naman yan. Wala pong kahit isang flood control project ang Nation Star. Opo, last question na lang po. Opo. Bakit sa inyong tingin ay lumabas ang istoryang ito na yung pong pangalan ninyo at yung close association ninyo sa Pangulo at sa First Lady ay very prominent din po sa istorya? Opo, ako naman po nagulat din nung lumabas po yung istorya. Pero in fairness to Rappler, binigyan naman tayo ng pagkakataong makapagpaliwanag din. Kaya kaagad ko pong, nung ako'y nabasa ko nga yung istorya, kaagad ko pong sinagot yung mga nasabing akusasyon dun sa artikulo. At na-print naman kahapon din ng Rappler yung sagot natin. Ang hindi ko lang talaga po maintindihan, wala naman sigurong masamang maghanap buhay ng lehitimo ang isang construction company na sabi ko maganda naman ang track record. Kaya siguro iniugnay nila yung pagiging malapit na ako personal sa Pangulo at sa unang ginang, ano po. Pero ang nakakagulat lang binigyan ng parang twist or binigyan ng masasabi namang parang ibang kahulugan yung aming relasyon na yon, ano po. At sabi ko nga, I think yung track record lang ng kumpanya makakapagpatunay na wala pa po ang Pangulong Bongbong Marcos naghahanap buhay na po sa gobyerno at sa DPWH ang Nation Star. Yes, sir. Kaya hindi ko nga alam bakit ngayon lang, bakit hindi ng mga ibang panahon at bakit na. At yun ang pangalawa, baka hindi lang ako nakita yung sa 5 bilyong tinutukoy na kasama ron na kontrata, consortium po yung na-awardan. Yung po bang, pahabol ko nga yun, yung bang consortium na yun, paano ba ang partihan doon? Equal po ba yun? Hindi po ako. Divided by 3 ba yun? Halos ganun po. Meron lang lead. Yung lead po doon, yung China Road. So, ang paniwala ko po na sa mga 30-31% ng Nation Star doon sa consortium. Yes, sir. Pero hindi po pwede namang Katunying na i-credit or sabihin sa Nation Star yun. Sabi ko nga at uulitin ko, ADB po funded yun. Kaya alam niyo naman lahat yan. Basta ADB nagpopondo, hindi po ganun kadaling qualification lang. Paano ka makakalusot sa ADB kung hindi ka kwalifikado? Yes, sir. Pangalawa,
manalo ka man dyan kaagad, bago i-award sa'yo yun, titinan din lahat ng mga dokumentos mo. Hindi, tabaan, in fairness sa mga foreign funded, especially itong ADB, JICA at iba pa, ay medyo masyado silang masinsin sa Yung po ang tinutukoy ko, Katunying. Masinsin sila talaga sa ganyan. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Salamat din sa pagkakataong pinagkaloob nyo para makapagpaliwanag ako. Magandang umaga sa iyo, Katunying. At nami-miss natin ang ikakasal, Ka Jerry. Yes, sir. Thank you so much. Good morning. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Si PAGCOR Chairman Al Tenco. Pangunahing balita. Yun. Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang ay may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa, na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, magandang umaga kay Mayor Ray Cat kumusta ba dyan sa Kapas? Magandang morning din kay Mr. President Jake Bingkang ng BCDA. Magandang morning. Matindi itong 7-seater hybrid SUV ng Cherry Tiggo. Itong all-new Cherry Tiggo REV Luxury Edition. Starting at 1,528,000. Atid po ng all-new Cherry Tiggo REV Luxury Edition ng high-tech na features. Pogi at moderno ang itsura at siyempre sulit na sulit ang halaga nito. Ito ay yung tunay na game changer. Meron po itong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System at may 1,400 km na combined EV at hybrid range. Kaya pwede. Engineer JC Ancheta, pwede kang bumiyahe hanggang Bicol. Walang range anxiety. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya ano pa ang inihintay mo? Sir JR Lebron James, subuko na ang Cherry Tiggo REV LE at binabati natin ang mga taga Katunyings. Ang mga nasa 200 empleyado ng Katunyings, tuwan-tuwa dahil naka 13th month pay na kahapon. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Happy birthday pala kay Jackie Resio ng ating DZRH News Center. Wala ba tayo dyan, Jackie? At binabati muli natin itong si Tita Helen Nagales ng happy birthday at advance happy birthday din sa aking kaibigan si Dr. Ariel Salas sa December 14. Doc Ariel, happy birthday. 50 ka na. Alas 7:50 na. This time check is brought to you by ACS. Si Umachero no? Yung mga tatay talaga, no? Kahit senior na, ayaw paawat sa mga gawaing bayan. Halimbawa, yung umakyat sa bubong, yung magsisilant ba ng mga yero. Tapos yung iba naman, magbubuhat ng sako ng bigas. Feeling bata eh. It's all in the mind, tay. Pero delikado yan, ha? Pag mahina na yung buto at muscles, mas madali kang madulas o kaya mabalian. Kaya dapat inaalagaan yung bone health. Kaya nandyan ang N+ Gold. May calcium, phosphorus at vitamin D3 para sa lakas ng buto at tamang galaw ng katawan. At dahil may soy protein din ito, makatutulong po yan para mapanatili ang muscle mass, para protektado ang mga buto at iwas sa pagkabagsak. Kaya kung gusto mong manatiling aktibo si tatay, pati si nanay o pati yung sino mang medyo nagkakaedar na diyan, samahan ng tamang diet at ehersisyo ng N+ Gold. Magandang paalala sa mga kababayan nating kahit na mga 40 years old pataas para tuloy-tuloy ang galaw, lakas at saya kasama ang pamilya. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drug Stores at sa iba pang leading drug stores nationwide. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.
Ay, kabilis talaga ng oras, kaya bago lang tayo magpaalam, muli ang ating pagbati kay Kumbatsero at kay Ate Mavs ng congratulations and best wishes. Andito, manood tayo ng isang matindihang pangmalakasang pandiinan. Take it away, DZRH Television. Stars that shine, the way your hand fits mine, makes this wild world